Ano to? May maliit na babae dito? Kaya niya ba ang trabahong to? Huwag mong maliitin, siya ay isang mag-aaral mula sa Luogia College, bagong estudyante ng Mechanical Engineering, isang top student mula sa isang prestihiyosong paaralan. Prestihiyosong paaralan? Hindi siguro, hindi ba mahirap sila? Naawa lang ang amo sa kanya kaya pinayagan siyang mag-summer job dito. Xiaokui. Ito ang sahod mo para sa buong ito. Salamat po, amo. Ang ganda. Sa wakas, sapat na ang naipon kong tuition fee. Ang eskwelahan ng aking mga pangarap. Darating ako. Tumabi kayo. Hindi nyo ba alam na paparating ang tatlong prinsipe ng Jianghai? Tatlong prinsipe ng Jianghai. Sino sila? Hindi mo pa rin alam yan? Unang aralin sa Luogia College para sa mga bagong estudyante. Huwag na huwag. Galitin ang tatlong prinsipe ng Jianghai. Sila ang tatlong pinakamakapangyarihan at pinaka-maimpluwensyang binatang mayaman sa buong Jianghai. Si Mei Yao, ang batang may-ari ng pamilyang manggagawa. Ang private equity fund na nasa ilalim ng kanyang pangalan. Ang kumokontrol sa lifeline ng enerhiya sa buong mundo. Sa isang gabi lang, ay kaya niyang baliktarin ang futures market. Shen Yichuan mula sa pamilyang medikal, ika-6 na henerasyon ng Sheling. Hawak niya ang nangungunang biological laboratory. Isang bagong gamot mula sa pamilyang Shen ay sapat na para galawin ang trilyong kapital ng sektor ng medikal sa Nasdaq. Sino ang huli? Ang huli ay ang pinakamisteryosong tao sa kanila. Siya ang pinakamahigpit na hindi dapat galitin. Ang prinsipe ng Jianghai, si Zhou Ye. Nakalimutan kong dalhin ang aking ID. Kung gayon, dali kukunin mo. Malapit na ang enrollment. Umalis ka. Umalis ka. Ah. Hoy! Ikaw na ang 23 babaeng bumangga sa akin ngayong buwan. Oh, wala akong balak makipag-date ngayon at wala rin akong interes sa tulad mo. Una, hindi Hoy ang pangalan ko. Ako si Jiang Xiaokui. Pangalawa, wala akong interes sa tulad mong mayabang ni hindi ko magawang tingnan ka ng matagal. Nakakasuka. Pangatlo, nagkakamali ka ba? Nag-i-skateboard ka sa gitna ng kalsada. Kunin mo, wag mo akong abalahin. Anong ibig mong sabihin? Gusto mo pa? Sabihin mo kung magkano. Ni hindi ka man lang marunong humingi ng tawad? Ha? Huwag kang magpakita sa akin. May naglakas loob na tumapak sa paa ng binata. Ay, alam ko. Sa loob ng isang araw ay makukuha ko ang lahat ng impormasyon ng babaeng iyon para sa'yo. Kuya, ID. Ito ang iyong personal na impormasyon. Ang gwapo. Xiaokui, dumating na ang tatlong prinsipe ng Jianghai. Ay, Mengmeng? Sila ba ang tatlong prinsipe ng Jianghai na sinasabi mo? Oo, gwapo di ba? Anong tinitingnan mo? Wala lang. Mengmeng, mauna na ako. Huminto ka! Ha? Sinong pumayag na ganyan ang suot mo? Hindi mo ba alam na kapareho mo pa suot ng prinsipe? Pasensya na Kuya Yao, peke lang to, hindi ko na ulit susuotin. Promise, di ko na talagang isusuot. Sandali lang. Parang pareho rin ang pantalon na yan. Sinadya mo talagang gayahin si Kuya Ye, ano?
Hubarin mo rin yung pantalon. Patawarin niyo na ako, Kuya Yao. Isa lang tong pantalon ko. Ang dami pang tao sa likod. Gusto mo bang ulitin ko pa? Hubad, hubad, hubad. Hubad, hubad, hubad. Hubad, hubad, hubad. Sapat na ba ang kabastusan nyo? Ikaw pala? Klaseng mechanical 101, si Jiang Xiaokui. Kuya Ye, kaklase mo pala siya? Hindi siya taga-kumpanya. Kuya, yung damit mo. Layuan mo ako. Sino bang nag-utos sa'yo makialam? Kuya Yao, hindi kami magkakampi. Kung gusto mo siyang parusahan, wag lang ako ha. Bobo. Alis na tayo. Yezi, yung babaeng yun, may naisip akong nakakatuwang paraan. Ang ganda pala ng campus. Hi, gusto kita. Ako? Salamat ha. Ha ha ha. Kaklase, gusto kita. Hehe, loko ka. Jiang Xiaokui. Ha? Gusto kita. Ha ha ha. Siguradong gawa yon ni Joye. Hayop talaga yon. Joye. Ikaw ba ang nagpapunta sa mga lalaking iyon para hanapin ako noon? Ito ang premyo sa laro namin. Ang matatalo ay kailangang umamin sa'yo. Naglaro kayo? Bakit ako ang ginawa ninyong premyo? Dahil ayaw ko sa'yo. Young Master, ako ang mali noon. Humihingi ako ng tawad sa'yo. Ano raw? Sinabi ko, humihingi ako ng tawad sa'yo. Hindi kita kilala noon, kaya nagpakita ako ng kawalang galang. Gusto ko lang mag-aral ng maayos at ayokong mapunta sa gulo. Ito ang regalo ko para sa paghingi ng tawad. Tanggapin mo sana. Ha ha ha. Hahaha. Ha ha ha. 2. Ma Ilegado. AP. Anong tinatawa-tawa mo? Hintayin mo lang ako. Nakakatawa talaga? Puno ang school forum ng video ni Young Master na ginagago? Nasira na ang kanyang cool na imahe. Hahaha. Kaklase? May leukemia ang nanay ko? Kailangan ng malaking halaga para sa operasyon? Pwede ba kayong tumulong mag-donate? Ito na naman ang impostor. Hindi niya maloko ang mga matatanda, kaya sinasamantala ang mga bagong estudyante. Kunin mo ito. May sakit din sa bahay namin. Naiintindihan ko ang nararamdaman mo. Ito lang ang ibibigay ng isang dukha. Salamat, salamat. Arg, wahaha. Ang pambubuli ba ay walang hangganan? Siya ay isang sinungaling. Ikaw ang sinungaling. Nakakatawa bang ibuli ang mga kaklase? Nakikita mo ang takot sa iba para lang sa iyong kaawa-awang pagmamalaki. Isa kang walang kwentang basura, isang hamak na salot sa lipunan. Ikaw? Tanga. Hintayin mo ako. Maaga o huli ay papaalisin kita sa eskwelahan. Yeko, nakuha ko na ang sagot sa entrance exam. Hindi ako pupunta. Ayoko nang sumali. Teka lang. Kung mandaya ang isang ordinaryong estudyante sa pagsusulit, mapapaalis ba agad siya? Tama. Isulat mo ang mga sagot. Bilisan mo. Akad.
Ay naku, balita ko malaki raw ang premyo sa entrance exam ngayon. May 10,000 pisong premyo sa top 10 ng grade at 20,000 piso sa top 1 ng grade. Nagsisimula na ang pagsusulit. Pakihintay po ang lahat. Aka. Lahat tama. Ito ang mga sagot sa pagsusulit na ito. Ang top 10 sa grade level ay may 10,000 piso. Ang top 1 sa grade level ay may 30,000 piso. May tumor nga ang iyong ama, ngunit sa kabutihang palad ay benign. Hanggat maoperahan siya kaagad, gagaling siya. Magkano ang kailangan para sa operasyon? 30,000 piso. Guro. Inireport ko na nagdaya siya. Saan mo nakuha ang sagot na ito? Si Joe ang nagpakuha nito sa akin. Ano ang pinagsasabi mo? Bago ang pagsusulit, sabi mo ngayong pasukan. Aba, balita ko, ang premyo sa entrance exam ngayong pasukan ay malaki. Ang top 10 sa grade level ay may 10,000 piso at ang top 1 ay may 30,000 piso. 30,000 piso. Para sa isang Prince Charming, hindi nga yan sapat para sa isang tinga. Paano mo gagamitin ang salitang marami para ilarawan ng 30,000 piso? Ako? At saka, ang entrance exam ng Luogia Academy ay walang premyo. Bakit ka pa magpapanggap ng malakas? Dahil lang sa isang salita na nasabi ko ng padaskol-daskol, matitiyak mo nang sa akin ang sagot na ito? Siyempre hindi. Pero nasa likod ng papel na ito ang pangalan mo. Paano nangyari yon? Ang sagot na ito ay kinopya mo lang mula sa libro, hindi ba? Hindi pa natuyo ang tinta sa libro, kaya nalipat ang pangalan mo sa likod. Isulat mo ang sagot. Bilis. Akad. Paano nangyari yon? Walang pangalan sa aking notebook. Hindi ko naman sinabing notebook. Walang pangalan sa likod. Niloloko mo ako. Tama naman. Ang sulat sa papel na ito ay medyo manipis. Hula ko. Isinulat mo yan habang nakapatong sa notebook. Nag-imbento lang ako ng isang linya. Hindi ko akalain na mahina pala ang mental fortitude ni Prince Charming. Isang maliit na tukso lang, lumabas na ang totoo. Binabati ko ang lahat ng estudyante sa matagumpay na pagkumpleto ng lahat ng proseso ng pagpaparehistro at formal na maging mga bagong estudyante ng Luogia Academy. Maghanda muna ang lahat. Sa susunod na klase, isa-isa kayong aakyat sa entablado para magpakilala. Ulat. Zoe. Ang guwapo niya. Bilisan mo at maghanap ng upuan. Ganoon nga. Umalis ka. Jiang Xiaokui, hinahanap ka ng papa mo. Oh! Papa, bakit ka nandito? Hahaha. Salamat po, Papa. Nagustuhan ko po ito. Papa, hindi na po kailangan. Gamitin mo na lang po. Salamat po, Papa. Klase, umakyat ka at ipakilala ang sarili mo. Magandang araw po sa inyong lahat. Ang pangalan ko po ay Jiang Xiaokui. Palet. Ano? Hindi ba ang pangit na bagay na ito ay isang palet? Isang probinsyana. Hahaha. Palet, paano may magsuot ng ganito kapangit na damit? Napakapangit. Anong klaseng panlasa yan? Hahaha. Ang damit na ito ay medyo... Bakit hindi ka umuwi at magpalit bago bumalik? Ayoko.
Ito ay, binili ito ng papa ko para sa akin. Ang kapansanan sa panlasa ay kapansanan pa rin. Tanging ang mga taong may kakulangan sa pandama ang pipili ng ganitong damit. Bakit siya umiiyak? Uy, Paleta. Ang simple mo naman manamit ngayon? Hahaha. Magsisimula na ang klase. Buklatin ang inyong mga aklat sa pahina 3. Ano yan? Oras ng klase ngayon. Ma'am, ako, Hindi mo na kailangang magpaliwanag. Lumabas ka at tumayo bilang parusa. Jiang Xiaokui, hinahanap ka ng tatay mo. ang tatay ko, hindi ba umuwi na siya? Ay naku, dalian mo. Hinihintay ka na niya? Tara na. Hoy, buksan mo ang pinto. Naku, naging paleta ka na nga. Ha 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 ha. Ha 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 ha. Sino nagsabi sa inyong apihin ang inyong kaklase? Ako, prinsipe. Hindi mo ba siya ayaw? Gusto ko lang gumaan ang loob mo. Kung sino ang ayaw ko, hindi na kayo kailangang makialam. Ano na naman kaya ang bagong kalokohan ni Zhao Ye? Hindi ako pinadala niya. Ang alkohol ay kayang tunawin. Ang mga sangkap ng taba sa pintura. Ganyan ang ginagawa ko noon kapag nabahiran ako habang nagpipinta. Talaga? Gumagana? Maya-maya, gamitin mo ito para hugasan pa ng 2 beses. Pagkatapos ay banlawan ng malinis na tubig at glycerin soap para maiwasan ang allergy sa balat. Ang natitira, ikaw na ang bahala. Shen Yichuan. Kuai Xiao. Nahanap ko na. Si Shen Yichuan ang presidente ng music club. Wala si Shen Yichuan? May nauna siyang lakad, umuwi na. Ha? Gusto mong sumali sa music club? Sige, pero may patakaran kami. Ang sinumang bagong miyembro na gustong sumali ay kailangan dumaan sa pag-scrutiny ng playlist ng aming mga matatandang miyembro. Kung sapat lang ang taste mo sa musika, saka ka lang makakasali. Naku! Ang playlist na ito, hinugot mo sa radyo ng lola mo sa tuhod? Ang taste na ito, amoy lupa na kahit sa screen lang. Yezi! Tingnan mo! Maaari. Pa naman. Ha? Hindi naman ganoon kabadoy. Kung dadagdagan ko pa ang sasabihin, iiyak na naman siya. Ehem. Pero, puno na ang music club namin ngayon. Kung gusto mo pa ring sumali, kailangan mong maging responsable sa pamamahala ng mga kagamitan at magbantay tuwing gabi para isara ang pinto. Gusto mo ba? Opo. Naku, Yezi, mayroon pa talagang naghahanap ng gulo. Ngayon, mapagsasabihan mo na siya ng husto.
Zhao Ye, isasara ko na ang pinto. Gumising ka na. Hindi ako aalis. Dito lang ako. Malapit na ang curfew sa dormitoryo. Kapag nagpatuloy ka, hindi ka na makakabalik. Tamang-tama. Magkasama tayo dito. Hoy. Hindi na nga ako aalis. Lumalabag sa patakaran ng paaralan, mawawala ang iyong pagiging karapat-dapat para sa pagkilala. Ang bonus ng estudyanteng may 3 mabuting katangian, mawawala na. Ayon. Zhao Ye, sobra ka na. Putik. Seryoso ka? Akala mo ba mahina ako at madaling utuin? Ya. Ya. Maliit na multo. Hindi pa tayo tapos. Sira ulo ka. Lalabanan kita. Ikaw. Ay, nasugatan ang leeg mo? Hindi naman. Kasi ganyan ka na buong araw. Ay, sasakyan ni principal. Pinagkaisahan nila ng nanay ko na lokohin ako papunta sa sirasirang eskwelahan na ito. Turuan natin siya ng leksyon. Tara, tanggalin natin ang mga gulong ng sasakyan niya. Tigil. Mamatay kayo sa ginagawa nyo. Alam nyo ba? Napakakulit. Alis, 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 alis. Ano ang ginagawa mo? Ako. Tinatanggal mo ang gulong ko? Hindi. Bakit may ganyan tayong estudyanteng napakawalang hiya sa eskwelahan? Tara, sumama ka sa akin sa opisina ng registrar. Kunin mo ang abiso ng pagpapaalis. Bakit nyo itinatapon ang mga gamit ko? Hindi ka ba pinaalis na ng eskwelahan? Bakit mo pa itinatago ang mga sirang gamit na ito? Ay naku, sa wakas ay magiging totoong marangal na eskwelahan na ulit ang eskwelahan natin. Hindi na kailangan dungisan ng mga hampas lupa ang hangin. Ibalik mo sa akin! Ibalik mo sa akin. Ibalik mo sa akin. Ibalik mo sa akin. Ibalik mo sa akin. Ipinaliwanag ko na sa punong guro. Ako ang nagtanggal ng gulong at humingi na rin ako ng tawad sa kanya kaya hindi ka na matatanggal sa eskwela. Sino ang nagtapon? Kalahating oras nang nakatitig, hindi pa rin aalis. Bakit? Nagtataka ka ba? Bakit ako magtataka? Nanunood lang ako ng palabas. Ang init ng panahon, umalis ka na, bilisan mo. Aray! Ouch! Hoy, tigil na sa pagtakbo. Hindi ka naman itatanggal ng eskwela. Ang init ng panahon. Bumalik ka na. Sabi ko tigil na sa pagtakbo. Narinig mo ba? Bibilang ako ng 3. Bilisan mong huminto. 1, 2. Uminom ka muna ng tubig. Salamat sa'yo. Tinulungan mo ulit ako. Noong nakaraan din, hindi pa ako nakapagpasalamat sa'yo. Kung gusto mo talagang magpasalamat sa akin, bakit hindi mo ako samahan sa Sabado sa dance party ng anibersaryo ng eskwela? Sige. Pero wala akong damit pang party. Tada? Ang ganda. Kung ayos lang sa'yo, ito na ang suotin mo. Sige. Pwede ba kitang imbitahan bilang dance partner ko? Oo naman. Kung gayon, napagdesisyonan na, aalis na ako. Hey! Naibigay ko na sa kanya lahat ng gamit.
Sino yan? Ang di pagkakaunawaan ay parang madilim na ulap, pansamantalang tinatakpan ng sikat ng araw, ngunit ang sinag ng araw ay hindi maglalaho. Pagkatapos ng bagyo ay may bahaghari. Naniniwala akong may lakas ka para makabangon mula sa dilim. Isang estranghero na tahimik na sumusubaybay sa'yo. Jiang Shaoqui, hindi ka matatalo. Achoo. Ha? Xiaokui, nilalagnat ka ba? Gumaling na ako. Pero ang init pa rin ng noo mo. Bababa rin ang lagnat mamaya. Dati, palagi ko namang nalalagpasan ito. Wala lang yan. Pasensya na, kaklase. Dito ako uupos sa klase na to. Oh, Anong ginagawa mo? Hindi ako iinom. Kung hindi ka iinom, paano kung mahawahan mo ang lahat? Kung gayon, lumayo ka sa akin. Iinom ka ba o hindi? Hindi ako iinom. Kung hindi ka iinom, ako na ang... Umiinom ako. Hindi ba pwedeng uminom na lang ako? Hindi ba pwedeng normal ka lang pag umiinom ka ng tubig? Ano? Baliw. Balita ko sa sayawan na ito, darating din si Xiaokui. Makakapasok ba siya? Hindi ka makakapasok sa sayawan sa campus kung wala kang gown. Wala siyang pambili ng gown. Ano bang hirap doon? Pumunta rito at maging server. Hindi ba siya makakapasok? Ha ha ha. Wow! Hinahanap mo ba si Xiaokui? Hindi. Bakit ko hahanapin ang tangang babaeng iyon? Xiaokui, napaganda mo ngayong gabi. Nakipag-usap ako kay Shen Yichuan. Nasaan siya? Oh, si Shen Yichuan ay masama ang tiyan, kaya pumunta siya sa banyo. Uy, bakit hindi ka nalang sumayaw kay Zoe? Dahil sa ganda ng suot mo ngayon, kung imbitahin mo ako, pwede kitang pagbigyan. Madana. Saan mo nakuha? Ikaw na mahirap? Ang ganito kamahal na custom-made na gown? Tiyak na ninakaw niya. Itong damit ng brand na ito, hindi ko nga kayang bilhin. Ito ay regalo mula sa iba. Regalo? Tisk. Ha? Uy, regalo. Pero may tagba. Hindi ka ba nanloloko? Tiyak na ninakaw mo. Hubaran niyo ang damit ng magnanakaw na ito. Subukan niyo lang hawakan. Anong ginagawa niyo? Ang babaeng trader na ito ay hindi lang nagnakaw ng damit para makapasok sa sayawan. Ngayon ay gusto pa kaming saktan. Mag-sorry ka. Narinig mo? Sinabing mag-sorry ka. Ikaw ang sinasabihan kong mag-sorry. Sino ang nagbigay sa iyo ng karapatang tawagin siyang traidor? Young master, magnanakaw siya. Sino ang nagsabing magnanakaw siya? Ako ang nagbigay ng damit na ito. Ano? Ang young master ay nagbigay sa kanya ng damit? May problema ba? Wala. 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 Kung wala, lumayas kayo. Paano naging regalo mo ang damit na ito? Kumusta? Hindi ba mas maganda ang damit na ito kaysa sa pangit mong bestida? Sino ang may pakialam sa damit mo? Ayokong mahawakan ang kahit anong bagay na dinumihan mo. Sige, hubarin mo ngayon at ibalik sa akin. Hahubarin ko? Bastos. Ikaw lang ang tanga. Bakit kayong dalawa ay nag-aaway na naman? Huwag mo na lang siyang patulan. Sino ba naman ang gustong pansinin siya? Bakit ang tagal mo? Hindi ba sinabi mong sasamahan mo akong sumayaw? Patawad ko ah. Ganito na lang. Tuturuan kita ng piano bukas. Tayong dalawa lang. Sige. Ethan, baka naman gusto mo si Kowa? Ano bang iniisip mo? Alam mo naman kung sino ang gusto ko. Oo nga pala. Gusto mo si Xiahe. Siguradong hindi mo magugustuhan si Kowa na isang probinsyana. Xiahe? Hindi ba ngayong araw ang flight pa uwi ni Ate Xiahe? Hindi mo siya susunduin? Kailan sinabi? Kahapon. Kung gayon, tapos na. Kailangan kong pumunta sa airport. Si Zhao Ye?
pakiusap mo kay Xiao Kui. Hindi ako makakapunta sa music room ngayong gabi. Bakit hindi pa rin siya dumarating? May tao ba? Nakalak ang pinto. Wala nang tao sa loob. Oo nga, gabing-gabi na. Siguro umuwi na siya? Jiang Xiaokui, saan ka galing kagabi? Ma'am, hindi ko sinasadyang makatulog sa music room kahapon, kaya nakulong ako sa loob. At ngayon lang ako nailabas kaninang tanghali. Hindi ito ang una mong pagkakataon na lumiban. Sa totoo lang, isang estudyanteng katulad mo na may ganitong pinanggalingan, hindi talaga makakapasok sa Luogia Academy. Ngunit ngayong taon ay nagkaroon ng reforma ang paaralan at tumanggap sila ng mga estudyanteng mula sa mahirap na pamilya. Bilang isa sa mga may pinakamataas na grado, umaasa ako na magiging huwaran ka, pero hindi ko inakala na magiging ganito kakabulok. Hindi po. Nakulong po talaga ako sa loob. Nasa labas po ang kandado ng music room, hindi ko po mabuksan mula sa loob. Lumiban sa klase, nahuli, at nagsisinungaling pa? Talagang nakakadismaya ka. Hindi nakakagulat na hindi ka gusto ng ibang kaklase mo. Ang pagpapasok sa iyo sa paaralan ay talagang isang maling desisyon. Hintayin mo ang parusa. Ma'am, maaari ko po itong ipaliwanag. Ang pagpili ko ng ganitong uri ng paaralan na nagtatangi at nagmamataas ay talagang isang maling desisyon. Hindi mo na kailangang bigyan ako ng parusa. Ako mismo ang aalis. Aalis talaga siya? Wala akong klase ngayon, kaya naparito ako para tulungan ka. Bingi at pipi ang tatay niya. Ayos na ba ang sapatos ko? Hoy, hoy, hoy. Hindi ka pa nakakabayad. Hindi ba nabayaran ko na noon? Sabi ng tatay ko, hindi pa. At hindi mo pa rin nabayaran ang utang mo noon. Siya'y isang lumpo at hindi maayos ang kanyang isip. Paano niya maalala kung nabayaran ko na o hindi? Umalis ka. Tay, Sino ang naglakas loob na suntukin ako? Ha? Oh, ang mahal na prinsipe pala. Bayaran mo ang utang mo. Aha, Umalis ka. ihahatid kita sa ospital. Tay, Hahatid ko kayo. May kotse ako. Tara. sabi ng doktor, walang malubhang pinsala ang tatay ko. Salamat sa pagtulong mo sa amin kanina. Kung talagang gusto mong magpasalamat, payagan mo ang isang kondisyon ko. Ano? Huwag kang huminto sa pag-aaral. Xiao Kui, paumanhin, may nangyari kagabi kaya hindi ako nakapunta sa piano room. Hinahanap ka ni Zhao Ye. Tapos namatay ang ilaw sa piano room. Akala niya walang tao, kaya napagkamalan ka ng advisor. Talaga bang aalis ka sa pag-aaral? Hindi naman kailangan. Ano ba naman yan? Maliit na bagay lang. Pero, naiabot ko na ang aplikasyon ko sa pag-alis sa pag-aaral sa principal. Ito ba ang sinasabi mo? Ikaw. Sabi ni Jiang Xiaokuy, mahal niya ako, hindi ba? Paano mo naman nasabi yan? Ang linaw. Hindi ko siya pinayagan umalis. Agad siyang bumalik. Sobrang sumusunod. Hindi ba't ibig sabihin may gusto siya sa akin? At saka, madalas niya akong habulin para turuan. Hindi ba't naghahanap lang siya ng dahilan para lumapit sa akin? Sinabi niya na. Dahil daw iyon sa pagtanaw niya ng utang na loob sa pagliligtas mo sa kanyang ama. Tapos mo na ba ang English homework mo? Tapos na. Tapos na. In the galaxy of my heart, you are the brightest star. Your smile is the sunshine, meeting every sky with you. Time stands still, love goes far. I love you. Hindi kaya para sa akin ang tulang ito?
Hindi ba't Mother's Day na? Sinulat ko para sa nanay ko. Xiaokui, ginagawa mo pa rin ang assignment sa pottery class? Naisubmit ko na ang assignment sa pottery class. Ito ang dagdag na clay na hiningi ko sa guro. Balak kong gumawa ng tasa para iregalo. Hindi kaya para sa mahal mo? Ang tasa ay nangangahulugang habang buhay. Ang tasa na gusto ko ay bilog, makitid sa itaas at malapad sa ibaba. Plain, mas maganda kung may takip. Anong gusto mo? Hindi mo kailangang sabihin sa akin. Mga babae talaga, kahit iba ang sinasabi, iba ang nasa puso. Nakikita mo ba? Nandito si Jiang Xiaokui para magtapat sa akin. Pwede mo ba akong tulungan ibigay ito kay Shen Yichuan? Oh? Wow! Ang ganda ng basong ito. Anong ginagawa mo? Gusto mo siya? Hindi ka ba nakakainis? Joye, Hoy, tingnan mo! Si Shen Yichuan ay hindi gusto siya. Ayoko ring magkaaway sa kapatid. Balak kong umamin kay Jiang Xiaokui. naiinis akong Zoe. Anong ginagawa niyo? Ito na lang. Ayoko. Hindi naman masama. Ikaw na probinsyana ay maganda pa rin. Zoe, ikaw ba ang nagpakuha sa kanya para dalhin ako dito? Tama. Ito ang makeup room ko. Anong gusto mong gawin? Bigyan kita ng pagkakataon para maging girlfriend ko. Anong masasabi mo? Hindi maganda. Ibalik mo na ako kaagad. Pangako mo sa akin, bibigyan kita ng 100,000 bawat buwan at isang black card na walang limitasyon. May sasakyan kang sumusundo at naghahatid araw-araw. Garantisadong mas maganda ito ng 100 beses kaysa sa buhay mo ngayon. Hindi ko kailangan. Hindi ako isang produkto na mabibili mo lang gamit ang pera. Hindi kita gusto. Tinanggihan mo ako? Baliw ka ba? Ako ang pinaka-perpektong lalaki sa mundong ito. Perpekto? Kung sasailalim ka sa isang psychological test, siguradong ikaw ang pinakakinamumuhian na personalidad. Sa nakaraan kong buhay, sa susunod na buhay, sa 8 daang buhay, hindi ko magugustuhan ng isang baboy na mayayabang na katulad mo. Ikaw! Huwag mo akong sundan. Ha? Ayon sa istatistika, sa 6 na uri ng MBTI personality, ang pinakakinamumuhian na personality ay ang INTJ. Hindi ako INTJ. Hindi ako ang pinakakinamumuhian na personalidad. Ang tanga ni Jiang Xiaokui. Hindi mahalaga kung ikaw ang pinakakinamumuhian na personalidad. Ang mahalaga ay kung kinamumuhian ka ni Xiaokui o hindi. Nakasaad ba sa libro kung anong uri ng regalo ang gusto ng mga babaeng masama ang ugali? Oh, ang mga matatapang at matitigas ang ulo na babae ay mas gusto ang mga lalaking malambing at maunawain. Iminumungkahi ko na mas magsuot ka ng kaaya-aya at palakaibigang damit at laging ngumiti. Kaaya-aya? At pala kaibigan? Bakit sa ganitong karangyang hotel ang reunion ng klase? Jiang Xiaokui, talagang naloko ka at napunta ka rito? Ganyan ang dapat na ayos. Huwag mong isipin na dahil lang nagsusuot ka ng custom-made na damit ay isang sikat ka ng socialite. Ngayon, ipapakita ko sa iyo ng malinaw kung saan ka dapat naroroon. Ang isang mahirap na katulad mo ay habang buhay na para lang sa mga piging. Bilang tagahugas ng pinggan namin, huwag ka umalis. Paparating na ang 3 prinsipe ng Shanghai. Tamang-tama para makita nila ang isang dalaga sa probinsya na nakasuot ng t-shirt at maong sa isang marangyang pagtitipon. Dalaga sa probinsya? Kakaiba nga siya. Ate Shahe, nakauwi ka na pala? Binasa ko lang kahapon ang iyong mga gawa at hindi ko inaasahan na makikita ko ang henyo ng kabataan sa fashion industry dito ngayon. Hindi ko rin inaasahan na mayroon akong tulad mo, isang fan na mahilig mang-asar ng iba. Binibini, lubos kong pinahahalagahan ang iyong panlasa sa fashion. Kung gusto mong tumawa,
Tumawa ka na lang. Hindi na kailangan ang mga pasaring. Hindi, totoo ang sinasabi ko. Sa ganitong pagtitipon kung saan lahat ay nakasuot ng magagarang damit, ikaw lamang ang may suot na simpleng kasuotan, nagbabalik sa natural na ganda, ito ang tunay na kahulugan ng fashion. Ito ang tinatawag kong fashion? Paano naman sila? Masyadong pinilit, medyo pangkaraniwan. Paalisin sila para hindi makasira. Xiaokui, ang galing-galing mo talaga. Bihira lang magpuri si Ate Xiahe sa panlasa. Ikaw pala si Xiaokui. Nabanggit ka sa akin ni na Shen Yichuan at Zhou Ye. Kakaiba ka nga. Nasaan si Shen Yichuan? Ha? Siya. Sabi niya, malalate siya. Wala si Shen Yichuan, kaya samahan mo akong sumayaw, Mayaw. Ako? Xiahe. Si Shahi, ang kababata ni Shen Yichuan. Siya rin ang nilalaman ng kanyang puso. Kaya pala, napakagaling nitong si Xiahe. Ni minsan ay hindi pa ako nakakita ng Xiahe na ganito kalalim magmahal at napakabait. Talagang sila ang magkatuluyan ni Shen Yichuan. Anong ginagawa mo? Hoy. Ha? Hindi ba ako cute at madaling lapitan? Zhou Ye, nilalagnat ka ba? Hindi mo gusto? TSS. Bakit ang hirap mong pasayahin? Ngayon ang huling sayaw para sa salusalong ito. Sa pagkakataong ito, magpapaloterya tayo para matukoy ang ating mga kapareha sa sayaw. Tara, Ayoko. Hindi ko gustong makasayaw ang isang baboy. isang karangalan sa iyo ang makasayaw ako. Alam mo ba kung gaano karaming babae sa labas ang gustong makasayaw ang binata na ito? E di puntahan mo sila. Nahalikan ako ng baboy. Anong tinitingnan mo? Siya ang nagsimula. Asna. Ganoon kalaki ang reaksyon mo. Ito ang first kiss mo? Talaga, sa akin ang una mo, ha? Zhou Ye, alam mo bang nakakainis ka talaga? Kung pwede lang, sana habang buhay ay hindi na kita makita. Kailangan bang ganyan ka kagalit? Ganito na lang. Ngayon ay tatalon ako. Mawawala sa harapan mo. Okay na. Tsaka hindi naman ako marunong lumangoy, kaya hindi mo na rin kailangan iligtas ako. Ay, Nagpapanggap. Zhou Ye. Zhou Ye. Zhou Ye, Zhou Ye. Zhou Ye, gumising ka na. Anong gagawin ko? Anong gagawin ko? Kailangan ko bang mag-mouth to mouth? Bahala na. Kailangan iligtas ang tao. Lintik, naglakas loob kang lokohin ako. ngayon, hindi ka na ba galit? Baliw, bakit hindi ka na lang nalunod? Ako. Sige na, huwag ka nang magalit. Ay, ang mga mukha ninyo'y namumula na parang kamatis. Laruin na lang natin ang Truth or Dare. Bawat isa'y kumuha ng isang baraha. Ay, si Zhou Ye ang talo. Truth. Ehem. Ilang taon ka nung una kang nagkaroon ng karanasan? Ako? Wala pa. Wala pa. Si Zhou Ye ay birhen pa. Napakatawa. Si Zhou Ye ay birhen pa rin pala. Bakit? Bakit ako makikipag-ugnayan sa taong hindi ko gusto? Kayong mga walang pakialam. Ha ha ha! Sige, susunod na round. Ay, si Shen Yichuan ang talo. Ate Xiahe, ikaw na ang magtanong. Xiao Shen, anong klaseng babae ang gusto mo? Sabihin mo, ire-recommend kita ng kasintahan. Ate Xiahe, alam mo naman si Shen Yichuan? Hindi siya nagde-date dahil... Ang dalawang ito ay aking mga kaibigang modelo. Napakabait nila. Ano ang gusto mong sabihin? Nagbibiro lang ako. Kung ayaw mong makipag-date, ayos lang. Total, lagi kitang sasamahan.
Inumin mo yung beer. Salamat. May isang siyentista ang nagsabi, ang mga bula sa beer ay carbon dioxide na tumatakas, parang lihim na hindi na mapigilan, umakyat ng mabilis. Pero sa tingin ko, ang mga bula ay magiging malumanay na tubig sa huli, tulad ng matinding kalungkutan na sa bandang huli ay papawiin ng panahon. Sinong siyentista ang nagsabi niyan? Ang apelyido ay Jiang, ang pangalan ay Xiaokui. Ay, nakabalik na pala kayo. Natatalo si Ate Shahe kanina, pinili ang truth. Sino sa inyo ang magtatanong? Dahil walang magtatanong, ako na mismo ang magsasalita. Sa totoo lang, ang dahilan ng pagbalik ko rito ay para asikasuhin ang migration papers. Sa susunod na linggo ay lilipat na kami ng pamilya ko sa Switzerland. Hindi ba't kakabalik mo pa lang? Kung magmi-migrate ka, babalik ka pa ba rito? Hindi na siguro, kaya ito na rin ang huling paalam ko sa inyong lahat. Ate Shahe, hindi mo ba gusto si Shen Yichuan? Paano siya kung aalis ka na? Xiaokui, hindi lang pag-ibig ang buhay. At hindi naman ako ang tanging mahalaga kay Xiao Shen. Maganda ang pakikitungo niya sa lahat ng babaeng nakapaligid sa kanya. Hindi mo rin ba siya gusto? Magkaibigan lang kami. Nakikita ko, ikaw lang ang nasa puso niya. Shen Yichuan, bilisan mo at magsalita. Sabihin mo na gusto mo lang siyang makasama. Siya lang ang gusto mo. Magsalita ka na. Kung hindi ka magsasalita, mawawala na ang pagkakataon. Huwag kang makialam sa buhay ko. Magandang paglalakbay sa iyo. Hindi na kita ihahatid ngayon. Shen Yichuan, bakit hindi mo kausapin si Ate Shahe ng maayos? Sa halip na matapos ng malungkot, mas mabuti pang huminto na lang sa pinakamagandang sandali. At itago ito sa puso magpakailanman. Zhouye, may itatanong ako sa iyo. Ano? Sabi mo, para mapanatili ang pinakamagandang anyo ng pag-ibig, dapat ba tayong maghiwalay sa pinakamagandang oras ng relasyon? Upang ang pag-ibig ay manatili sa puso tulad ng mga magkasintahan na nagmamahalan ngunit hindi maaaring magkasama? Anong uri ng kalokohan yan? Hindi naman ito tungkol sa kamatayan. Bakit kailangan pang umalis? Kung ayaw mong maghiwalay, huwag kang maghiwalay. Kung gusto mong magkasama, magsumikap na lang, hindi ba? Pero kapag gusto mo ang isang tao, hindi ba dapat pakawalan mo na lang at isakripisyo ang iyong sarili para sa kanya? Bakit ka susuko? Kung sumuko ka at mamatay ka bukas, hindi ba pagsisihan mo yan habang buhay? Ha? Hindi ko akalain na ang simpleng pag-iisip ay makakapagsabi ng mga pilosopikal na bagay. Hindi pa rin sinasagot ni Shen Yichuan ang tawag. Marami na akong ipinadalang mensahe sa kanya, pero wala siyang sinasagot kahit isa. Aalis na ako. May oras pa. Hindi ka na ba maghihintay pa? Hindi na kailangan. Bakit ngayon ka lang dumating? Nakapag-boarding na si Ate Shahe. Kung talagang mahal mo siya, dapat kang maging proaktibo. Hahayaan mo bang ang babae ang maghintay sa iyo palagi? Binili ko ang susunod na flight. Ikaw na bata ka, sa wakas ay natauhan ka na. Hinabol mo ang iyong minamahal sa malayo. Magaling ka bata. Xiaokui, masaya akong nakilala kita. Sa susunod, mag-ingat ka. Mag-ingat. Paalam. Xiaokui, tara, mag-date tayo. Hindi ka ba nagkakamali? 5 oras akong naghintay sa iyo, mula umaga hanggang tanghali. Wala naman akong sinabing makikipag-date ako sa iyo. Kung hindi mo ako mahintay, umalis ka na lang mag-isa. Ang tagal kong naghintay sa iyo, ganyan ang sasabihin mo sa akin? Sige na, ililibre kitang kumain. Sigurado ka bang dito tayo kakain? 200 piso lang ang nasa cellphone ko. Hindi mo naman kailangang ilibre. Ano? Minamaliit mo ba ako? Sinabi kong ililibre ko. Ililibre ko. Hay, hindi nga sapat ang pera mo para sa tip dito. Paano ka manlilibre?
edi sa ibang lugar na lang, ako ang manlilibre. Kaya natural na ako ang magdedesisyon kung saan tayo kakain. Magkaiba ba ang 200 piso kung saan man kakain? Wala kang mabibili. Kailangan mo bang ipagsigawan sa lahat kung gaano lang ang pera ko? Baka pagtawanan ako ng iba mamaya. Sino ang maglalakas loob na pagtawanan ako? Prinsipe, Tingnan mo, dumating na ang pagtatawanan. Hoy, opo. Hoy! Saan ka pupunta? Wala kang pakialam, wag mo akong sundan. Talagang nasiraan ako ng ulo, kaya ako naparito para hanapin ka. Alam mo bang daan? Hindi ito ang direksyon pabalik sa eskwela. Bobo ka ba? Sakay, buhatin kita. Bilisan mo na. Sa liblib na lugar na ito, wala ring baterya ang cellphone. Xiaoye, hindi mo ba ako pwedeng ibaba muna? Maghanap ka ng sasakyan, dito na lang ako maghihintay sa iyo. Hindi. Hindi ako mapakali kapag mag-isa ka dito. Konting tiis pa, malapit na tayong makalabas. Sa totoo lang, hindi naman siya masama. May tao. Lolo, meron po ba kayong gamot para sa pilay dito? Napilay po ang paa niya. Namamagana po na parang paa ng baboy. Aba, tamang-tama ang dating mo. Marami akong nakatagong gamot dito. Halika. Ako. Ako na lang. Yes. Mukhang naiirita siya sa'yo, ah. Wala talagang utang na loob. Binuhat ko siya. Buong magdamag kahapon. Quick, naaalala mo pa ba kami? Nakita na tayo sa bahay ng mga Joe noon. Naaalala ko. Ang ganda ng relasyon ninyo ni Ate Siahe. Ang inggit ko. Simula ngayon, magkaibigan na rin tayo? Maglaro tayo ng magkasama? Oo nga pala, magbubukas ang bar ng kuya ko sa susunod na Sabado. Sama-sama tayong magsaya ha? Wala siguro namang problema sa mga kaibigan ni Ate Siahe, hindi ba? Hindi rin naman masama ang makipagkaibigan. Sige. Halika, uminom muna tayo ng isa. Halika. Sige na. Uminom pa ng isa. Ang lakas mo namang uminom? Hindi ka palasing. Halika, uminom tayong lahat. Halika. Hindi ko na kaya. Halika. Ay, hindi na ako iinom. Ay. Shen Yichuan. Si Shen Yichuan. Bini, may kailangan ka ba? Paumanhin. Napagkamalan ko lang. Ha? Ano? Nasaan ako? May nangyari ba kagabi? Ikaw ang nagdala sa akin sa hotel kagabi? Oo, kagabi tayo ay... Huwag ka nang magsalita, wag na. Hayop ka, sinasamantala mo ang mga lasing. Anong sinasamantala ang sinasabi mo? Ako ang nagbayad ng silid kagabi. Heto ang resibo, ibigay mo sa akin ang pera. Ikaw ang nagdala sa akin sa silid, tapos ako pa ang magbabayad? Sandali. Kaya pala kahapon tayo, walang nangyari? Oo, hindi ko gusto ang maliliit na babae. Nagsuka ka ng husto kagabi? Tinawag ko ang serbidora upang tulungan kang magpalit ng damit at linisin. Ay, buti na lang. Walang nangyari. Jiang Xiaokui. Sino siya? Siya, isang estranghero lang, hindi mahalaga. Ano ba talaga ang relasyon ninyo? Nakakainis ka. Wala naman.